So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, naglabas po ng saloobin. Naglabas po ng statement ng pahayag ang iilang miyembro ng bagong Pilipinas Slate patungkol nga po dito sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo. So, by the way, mga minamahal, ito nga pala yung mga kandidato ng INC. Nandyan si Bongo, nandyan si Bato de la Rosa, nandyan din si Rodante Marcoleta, nandyan din mga minamahal si Bong Revilla, Amy Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, Bam Aquino. And nakakatawa, sa totoo lang, kasi common denominator ng mga ito is mga makasara. And I think mukhang yung boto sa impeachment ay malinaw na. Wala nang pakialam sa due process and rule of law, yung boto ay mukhang no na, agad. So anyway, ito nga din yung nagtataka ako. 'Di ba yung INC, hindi to nami-personal mga minamahal, nagtatanong lamang ako na bakit sumusuporta ang INC or ang Iglesia ni Cristo sa mga kandidatong nai-involve sa pagiging kurap, sa mga patayan. Bakit ganon? Yung mga kandidatong pinipili nila. 'Di ba na yung mga taong to allegedly involved sa ganitong klaseng bagay. Itong taong to walang ibang ginawa kundi pahirapan yung mamamayang Pilipino. So bakit naman ganon? Well, anyway, it's their choice. So yung tangi ko na lang masasabi is respetuhin natin yung choice ng INC. And by the way, yung kanilang mga senatorial is mga winnable. Alam niyo yun, may mga chance ang manalo yung mga nandito, ang iilan, ang 2 or 3 dito sa mga inendorso. So ngayon, nagbigay ng statement itong si Lacson, itong si Soto, at itong si Tulfo. Patungkol nga po sa Iglesia ni Cristo na mga kandidatong inendorso. So, Lacson, Soto, Tulfo react to INC's decision not to back their Senate bids. So sabi dito sa balita, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Senatorial Candidate Vicente Tito Soto III, Panfilo Ping Lacson, and CIS Party List Representative Tulfo all took in strides the report that influential Christian denomination, Iglesia ni Cristo or INC, didn't endorse them for the May 12 polls. So, hindi na bago. So, not surprisingly, na hindi sila i-endorso, abay dahil nga po nandun sila sa Bagong Pilipinas Alliance. And mapapansin naman din ninyo na yung INCs medyo kiling nga. Medyo kiling lang di umano. Dito sa mga Duterte. So, speaking in the press conference at the Wak Wak Golf and Country Club Friday, May 9 in Mandaluyong City, the 3 administration vets said that they respected decision for the INC leadership and its members. So, nandun pa din yung respeto. So, wala din naman karapatan itong mga kandidatong to na magreklamo in the first place. So, tinanong din kasi sila ng reporters. So, ngayon sabi nila, sige, respetuhin na lang natin. Pero sa napapansin ko, kahit hindi man i-endorso, mga minamahal, itong si Lacson, si Soto, at itong si Tulfo, panalo na. Hindi na kailangan i-endorso ng mga to kasi panalo na. Malaki na yung tsansa. Kasi probably, kung mapapansin ninyo, sa mga survey, pumapang-anim, minsan pang-una pa, itong mga taong ito. Diba? So sabi dito, ako lagi ang aking loob, yung boto kasi na yan ay natatanging karapatan ng bumoto maski ito ay isang tao lamang o isang grupo ng tao. So, ang attitude ko dalhin man or hindi, igalang natin yung kanilang pasya. So, walang sama ng loob. Kahit, di ko nga alam deserve naman ni Ping na mai-endorso Siguro I think, nandun kasi siya sa Bagong Pilipinas Alliance. Kaya malaking impact din na hindi siya na-endorso. Diba? So, at kami naman, ako matagal na. Marami tayong kaibigang nasa INC.
mananatili pa rin kami magkaibigan nila maski hindi kami dinala. Yan yung sabi ng isang former senator. So, sabi ni Tulfo, who for most of the campaign period was the survey frontrunner, says there are no hard feelings with the INC, which strictly votes as a bloc. So, alam niyo kung bakit walang hard feelings itong si Tulfo? Kasi alam niyang malakas na siya. Alam niyang panalo na siya. So, I don't think, endorse man siya or hindi, panalo naman to. So, para nga sa akin, endorse man sila o hindi, wala namang mawawala dahil panalo na. Diba? Ang karamihan sa Bagong Pilipinas Alliances. So, siguro meron silang tinitingnan na ano bang isasama ba natin to? Ito ba ay karapat-dapat na dahilan ng kapatiran? Like what Senator Lacson said, I don't feel bad na hindi ako pinili. So, sabi pa dito, sa kanila yon, alangan naman ipangalandakan ko ang sarili ko sa kanila. Kung ayaw naman nila ng pamunuan, so what I'm going to do na lang is siguro we just have to pray. Told my loved ones to pray on Monday na pumasok tayo. Sabi naman ni Soto, a former Senate President, acknowledged freedom of choice that religious organization like INC exercise, which is good. Yung no hard feelings, kumbaga, it's their freedom, it's their choice. So, respect their perspective, their point of view, or whatever else, ano pa man yan, respeto. At the end of the day, ang politika, mga minamahal, come and go. Pero yung pagkakaibigan, wag naman sanang sirain ng dahil lang sa politika. So, may kanya-kanya kasing paniniwala, may kanya-kanya pananaw, to each own. Ika nga, they have independent beliefs and independent views to each own to speak. So, buti pa yung mga nasa Bagong Pilipinas Alliances, walang sama ng loob. Pero I don't know lang sa ibang mga kandidato na inendorso ng INC, abay mukhang may sama ng loob pa din sa ating presidente. Diba? Pansinin ninyo? Pero sa darating ngayon na halalan mga minamahal, gusto ko lamang pong munting ipaalala sa inyo, huwag niyo pong hayaan na masayang itong halalan na ito. Huwag niyong sayangin ang boto ninyo. Huwag niyong idamay ang ibang mga Pilipino kung bobo kayo pumili. Diba? Kung iboboto niyo si Camille, pag-isipan ninyo. Kung iboboto niyo si Amy Marcos, pag-isipan ninyong mabuti. Lalo pa mga minamahal, itong si Bongo, si Bato, at lalong-lalo na si Rodante Marcoleta. Pag-isipan ninyong mabuti. Si Pia Cayetano, si Bong Revilla, at si Bam Aquino. Pag-isipan ninyo para nang sa huli, hindi kayo magsisi. Diba? Kasi madaming ganun eh. Sayang, binoto pa naman kita, nagsisisi ako. Pero, according naman sa mga kaibigan kong INC, ang pagboto mga minamahal is nasa sayo pa din yan at the end of the day. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman kayo titingnan dyan ni Manalo or ng kahit na sino pang politiko. Di ba? Wala namang titingin sa inyo. Kayo pa din ang magsishade. Magsishade pala, I mean. So, kayo pa din ang may karapatan. Kayo pa din yung bida pagdating ng halalan. Kaya, payo ko lang, mga minamahal, na hoping na yung iboboto ninyo ay tama. Nang sa gayon, hindi tayo magsisi pagdating ng araw. Lagi niyong alalahanin yung issue ng prime water. Lagi niyong alalahanin yung issue ng korupsyon. Diba? Lagi niyong isipin yan. Higit sa lahat, yung future ng ating generation. Yung future ng mga kabataan, yung future ng mamamayang Pilipino. Always think of that. Mga minamahal, bago niyo shadean ang tao na katulad ni Camille, ni Amy, or yung, sa madaling sabi, yung inendorso ng INC. Diba? So, no hate mga minamahal, spread loves lang tayo. Kung yan yung preferences ng INC, then go ahead. Pero sa mga taga-INC dyan, at the end of the day, kayo pa din ang may desisyon, kayo pa din ang pinaka-main character pagdating ng halalan. Dahil wala namang titingin sa inyo dyan. Nasa sa inyo lang kung susundin nyo or hindi. Diba? Guidelines lang naman po yan. Diba, mga minamahal? So, whatever it takes, hoping sana na maging matalino tayo sa ating binoto. Alright? So, yun po mga minamahal. Pahingin lang po ako ng comments, syempre likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit
notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.